Good evening everyone. May gabi sa inyong tanan. Ang oras is 10:06 in the evening. Wala nailain gawas kanimo Jesus. Wala nagyulain gawas lang sa atong Ginoong Jesus. Hari ang akong Ginoo, Diyos kaning kasing-kasing ko. Dalaygon ka o Ginoo. Ikaw ang tinguha, ikaw ang akong pangandot, ikaw ang kalipay ug ang katagbawan, paglaom kaning kinabuhi ko. Dad ako kung asa ka mo adto, mukuyog ko kanimo. Tuloy ko pagpaminaw kanimo, sulti ko Ginoo. Good afternoon sa inyong tanan mga igsuon. Naanasad ta sa atong episode karon ikatulo ka episode kini sa atong The Spiritual Weapons of Warfare. Ikaw ang tinguha, Alang sa wala kaila kanamo ug basig nakalimot mo, ako di ay si Ate She. ang akong pangandot, Ug kauban ako diri sa akong kilid ang akong pinangga nga kapika sa kinabuhi, kalipay ug si Kuya Bon. katagbawan, paglaom kaning kinabuhi. Alang kaninyo nga moagi diri sa atong timeline ug nagwatching, ayaw kalimot sa pagsuwat sa imong pangalan ug isulat ang comment watching from. Mukuyog ko kanimo. Asa ka gikan nagwatching? Tuloy ko pagpaminaw kanimo. Kumusta man mo mga higala? Sulti ko. Kumusta ang iyong adlaw karon? Busy ba mo? Kami sultian ta mo sa among mga kaagi karong adlaw o atong may isgutan malakbitan karong gabi. Amo i-share kaninyo nga amo usab nga mga experiences karong adlaw. To God be the glory. Kanimo. Tuloy ko pagpaminaw. Okay lang sa opisyal nga pagsugod, simpre sa tanang butang nga imong himuon, sugdi gyud ng tanan sa mga pag-ampo. Amen. Palakpakan usa nato ang Ginoo. Okay, mag-ampo ta. Ginoo, daghang salamat Lord ining kagabion nga kami naana sa diri sa among episode paminawa lang. Inubanan sa tulumanon, search and you shall find, together with me and my husband Kuya Bonnie. And Lord, I pray nga sa tanan nga nag-listening karon, Lord, we pray nga ang imong balang Espiritu Santo magalipay kanila. Kung naaman sila sa mga pagkinahanglan, ayuha sila. At tagbuhay lang pagkinahanglan, kung naaman sila sa pagbalatian, Lord, ayuha sila Ginoo. And even as they continue to listen, O God, ning maong tulumanon sa pagpaminaw sa imong pulong, Ginoo akong pag-ampo, Lord. Nga ilang masinati ang dagko ng mga panalangin silang kinabuhi, proteksyon, o ilabi na ang maayong katulugon karong kagabi. O si bisan pa nga sa maulahi nga mag-watching later, either ugma or sa sunod adlaw, the same
blessing, the same prayer, the same anointing mo akong pag-ampo alang sa tanan nga mugahin og dalunggan ug kasing-kasing sa pagpaminaw ug sa pagtuo ug sa pagbuhat. To God be the glory for all of the things that you're going to do in our midst, Lord. Dili kami kundi ikaw, kini ang imong pulong. In the mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ we pray. Amen. Amen. Imong gipasan alaga nako sa kahugaw, imong gihinloan kinabuhi ko karon, nahugasan sa hamili mong dugo, walay sama Walay sama kanimo kagamhanan, Ginoo. Hallelujah! Atong palakpakan ang buhi nga Dios. Ako sugangayan nga pasidunggan ka. hangtod may kinabuhi, hangtod may kusong, hangtod may gininhawa, sa ngabil ko'y maya. Good evening di ay kayo, Bobby Posesor Ingay nga naminaw karon Kuya Bon. Sa kasing-kasing Ama gyud na imong gibuhat Bob or kinsa man ang nag-like diha kamong tanan nga naminaw karon. Kung mag-like mo sa amuan niya mag-comment, dili lang mo sa amuan nag-like, nag-comment. Kung dili hasta pod ang pulong sa Dios inyong gi-like. Asa naman daw mo karon, Bob? Palakpakan ang Ginoo, hallelujah. Before ta magpadayon, akong gihatag og panahon si Kuya Bon to also greet all of you in the presence of our God. Okay, good evening usab mga kapatid, mga kasama, mga kauban, mga kasuunan, mga kauturan, brothers and sisters. Diha sa atong Ginoo. Mga pagaw-pagaw karon mga igsoon. Daghang gibuhat. Busy ka kay Kuya Bon? Daghang kayo tag mga bisita kaniha nga di. Wow. God, ikagabion ang oras alas 10:15. Bisan pa luyos sa gabion nagpadayon ang Amen. sa mga simba, worship, to honor God. Hallelujah. And to give you Oh, words of wisdom Amen. Amen. from the Word of God. Okay. O mga igsoon, samtang kamo naga-relax, ituyo na mo ni nga ingani naka lalom sa kagabion mga igsoon. Amo nga dikwinta-kwinta nga ang tanan nga makapaminaw. Naanas lang balay. Naano tanan sa balay kay ko karon mga igsoon. Davao, no? Pilihan sila Davao, tibuok ang Pilipinas, kaya ka naman sa balay. Correct. Tapok na. So, tugod ninyo o tuyoon ninyo sa pagsimba ang atong Ginoo, humana mo taon, humana mo panghugas, relax na mo, nakasandig-sandig na mo sa inyong likuranan, o sa inyong mga kapre siguro, sa inyong mga igdaanan diha, while paminaw sa tulong sa Ginoo. Sakit. Bahay ko pa rin ito. Alam sa pagkakalitaan mo. Pinaluhit. So, minaw ta, sa mubo lamang ang panahon ng Ginoo. Atik na gayot mo ba? Good Amen. evening. God bless all. Palakpakan. hangtod may kinabuhi, hangtod may kusog, hangtod may gininhawa, sa ngabil ko himayaon ka, hangtod niya ka. Kanina murag bisi-bisi may mga kapatid, mga igsoon tungod kay aduna may gipahigayon ganina nga get together.
minimum lang kayo ang attendance, pero mga espesyal sila nga mga alagad usab sa Dios. Na ay proper social distancing and face mask and face shield. Pero lingaw, murang po ditag maana na lang po ana, no? Murag wala na lang po mi nakapil nga na ay face mask samtang nag-istorya. Good evening sa imuha diha, Pastor Boy Galieto and your loving wife, Pastora Biba Galieto. Okay, ang atong topic karon, ang ikatulo nga or the third weapon of warfare. Weapons of warfare. Katong mga duha ka ay kagahapon di ay Kuya Bon, mga mig pasensya sa inyo tungod kay wala mi naka on air gahapon tungod kay medyo natay bisita diri sa balay o medyo dili bagay nga mag-audio nga daghan kay sound feedback bitaw. So wala na lang sa amin nag-episode kagahapon. Pero karon at least kami lang diri o solo na mo ang venue. So, mga igsoon, paminawa lang. Paminawa lang. Kagabion. Mga igsoon nga saktang atong gisusi og gitupi, susihon og tupion ang pulong sa Ginoo. Uban na mo kami ang magatimon karon. Basta mo nagapaminaw diha mga igsoon o sinukto pulong Ginoo. O sigurado ko nga ang presensya sa Ginoo ni Kagabion anaa sa inyong kaliwala. Sa inyong matag pamilya, inyong matag panimalay mga ganiha, ibihimo nga together abot isang mga grupo. Sila nga mga grupo o tanina mo ka magdugay na nga mga panahon ng mga kauban o antod karon mga buhi pa. Ang padayon sa pagpapanagat sa Ginoo atong mga buhi pagyud. So may una na diha sa gingharian sa Ginoo. Buhi pa. Dili na nato kauban karon. So mga igsoon na kondisyon ang mga grupo ganito. Joyful leaders. The Joyful Family Fellowship. Okay? O kini nga mga kauban namo gikan sa among church. O karon na na Joyful sila. Karon Nana sila kaugalingon nga mga buluhaton nga gipanggunitan ug mga lig-on na nga mga church leaders sa nakabarog na gyud sa ilang sa mga simbahanan. O usa sila ka mga leader, mga pastor. Di ba siya? Tama ang yun tayo na, no, Kuya Bon, dalay ko ng Ginoo. Usa ka na appreciate sa siguro ko kadaugan. Tungod, Ginoo, magkatawagan ni mo mga igsoon di gyud nakabalitan. Amen. Palakpakan. Okay, padayon ta. The third weapon of warfare ang atong key verse kanang nagisgutan ini nasa 2 Corinthians chapter 10 verse 3 to 6. Tagaan na to gamay yung pagtagad karon o tagaan na to lakbit ang una ug ikaduha nga weapons of warfare kay isgutan na to karong gabiuna ang ikatulo nga weapon of warfare. Usbo na mo igsoon. Bisan unsa nga mga dili anindot nga mga panghitabo sa imong kinabuhi, managtingkil, kalisdanan, padatian man na, or mga nagkalain-laing mga pagsulay sama sa atong nasinati karon sa atong syudad ug sa atong kalibutan kaning gitawag og pandemic. Ingon pa nila Kuya Bon, pandemic. Whatever it is. Yes, siguro na anay mga signs and symptoms nga makita sa gitawag og science and technology. Tinuod na.
Ay mga rason nganong naay nga na nga mga panghitabo nga mga gitawag og dili kaaya-aya, dili anindot. Mga negative circumstances in our life, whatever it is, name it is, panganli na. Pero ako magaingon sa inyuhang tanan, usbon ako, adunay stronghold or negative controlling spirit in every negative event of your life. Ikaw ang gipangandoy ko. Ug alang sa tanan nga alang sa bag-o pa lang nga makasubay aning atong episode, pangita ang number 1 ug ang number 2 para masabtan ninyo ang akong but pasabot kay dili na nako ni siya ipalalog karon. Buti pasabot nako nga atong ipasangil ang tanan diha sa atong kalaban nga mao ang yawa, which is true. Busa kung naamoy panagbingkil sa inyong panimalay, so ako magaingon sa inyo, ayaw dumti ang imong bana or asawa or anak or bisan kinsa man mga higala nimo nga na naay gitawag og panagbingkil diha kanimo tungod kay dili gyud siya ang imong kalaban. Ang imong kalaban mao katong negative, rather controlling spirit, a negative controlling spirit in that negative situation of your life. But praise God, wala ta pasagdi sa Ginoo nga murag mga ilong tuwapos. We are not orphans because we have a Father that takes care of us. Daghan siya gibilin nga mga armas sa atong kinabuhi. Ang banghan ng ngalan mo. Nga atong magamit every time adunay mga pagsulay or challenges. Anaon na lang nato tawag ha, di na lang ng problema, challenges. Nga atubangon nimo sa imong kinabuhi. Busa ako magaingon kanimo karon nga naminaw. Wherever you are, I may not know your name. Na may daghan nagtan-aw kanato ron ug maminaw later. Siguro dili ko makaila sa imong pangalan igsoon, but God knows who you are and He takes care of you, that He will never leave you nor forsake you. Mutuo ba kaniya na? Alang sa tanan nga mutuo niya na, sige, palakpakan na to ang Ginoo. Di ba Kuya Bon? Ang una nga weapon of warfare nga ito nang naisgutan is the Word of God. The Word of God that you believe, the Word of God that you read daily, and the Word of God that you obey. That is the first weapon of warfare. The number 2 weapon of warfare is prayer in declaration. Whether prayer in isolation or prayer as a group. Ganus po na ko, it's very challenging today because we are in this pandemic and we are discouraged to group together to pray. Pero wala tagibawalan ha, we are just discouraged to group together to pray in a big group. Now the challenge remains. Shall we gather to pray? Of course, the answer is yes. Amen. Palakpakan ang Ginoo. Kung mao ka na ang akong gi-challenge sa number 2 episode namo is by the grace of God, ang tudlo niya is mo appeal gyud ka, mo gather gyud ka together to pray even online. Diri sa Facebook, diri sa internet. And as you do this with us, you are now gathering together to pray and believe the Word of God. O ka na Ate Shi nga about prayer. Karon nga panahon, sayon to nga ang anak ng pastor sa simbahan na agyoy gathering nga mga prayer sama ni Ayan. no? Nagtuog yo ko ana. O nagtinabangay ang mga Kristiyano sa tibuok Pilipinas ug sa tibuok kalibutan nga naagyoy mga prayers, mga pag-ampo nga mahitabo.
naay mahitabo nga revival sa Pilipinas mga igsoon. Gani nga daghantag mga partners karon nga mga grupo nga prayer nag-agihimo na to ani pastors, mga members o mao kana ang challenge sa Ginoo sa balag espiritu sa mga kuan ana agyon kinahanglan mo invite you ta na kinahanglan ang natanan nga nakadungog karon minaw gyud mo o mag-inampo ay tang tanan. In short, Kuya Bon, ibig sabihin nga kung ikaw usa ka magtotoo, a believer in the power of prayer, you must pray. Kita gyud mo na ana nga mga Mag-prayer believers. jud ka, Okay. and you must pray with yourself and with other believers. Klaro? Okay, Amen. klaro, di ba? Klaro kay diha. Kuya Boy? Oh. Si ang naay daghang gusto nga maminaw sa atong programa karon na Atishe. Galing kay dili lang sa Hindi sila katuod. Di katuod, di kabalo. Di kabalo. No? Sabot pa sa mga Dorcas team, idagdara naman nga mga grupo ni gusto sa maminaw. Sige lang, hinahinay lang. Patudlo lang mo sa inyong mga anak pagsuon. Oh, inyong mga apo kay hawd kay sila sulti lang ana ami online audio online karon. Oh. Kaya gitagaan na mo na mong mga link. Matanalin yung apo inyong mga anak kay kabalo na sila mo sulod pasok Correct. aron maghiusa ta sa pag-ampo nga sama. Okay, padayon ta. Ang atong key verse karon makita sa Isaiah chapter 58. Isaiah chapter 58. If you have your Bibles with you, nindot pod kung musabay ka para mas maglihok ang Holy Spirit, ang presensya sa Dios sa atong kaliwan. Ang ikatulo nga prayer and declaration, ang ikatulo nga weapons of warfare is Sa gugma mong huwag kinutuban, ikaw lamang ang prayer with fasting. sa gugma Prayer with fasting. pa sa kalibutan. Mas muna ko, dili na langyaw sa inyo ang pulong fasting. Dili na langyaw kaninyo igsuon ang pulong prayer. Dili na langyaw alang kaninyo ang mga klase sa mga pag-ampo, pero tagaan na to og pagtagad karon ang pag-ampo, inubanan ang mga pagpuasa. Makita sa Isaiah 58. Okay. Ang mga pag-ampo nato, usay pagyunta ba nga man ni usahay nga bisan ang mga Kristohanon nga kanang gitawag og karaan na dugay na kaayo makaingid sila nga murag bukid man kaayo magampo. Gani mas taas pa ang panahon nga gihatag sa mga magtotoo, as I call it, sa adtong YouTube, pag-abri sa Facebook, ug sa pagdula og mga computer games or internet online games. Pero gamay kayo ang panahon nga gihatag sa mga pag-ampo. Ano man igsuon? Kung kinabuhi Tungod kay ang pag-ampo manggod mao ang power or the breath of a Christian. Gininhawa nga kung ikaw magmainampuon, mahimo kang adunay ginhawa, adunay katakos, adunay gahom pinaagi sa atong Ginoo. Una ayaw mong katingala nga magluya-luya mo sa mga pag-ampo. Ang importante lang magsugod yun mong ampo. Ang pangutana, unsa po pag-ampo? Well, masinati lang nimo ang tinuod nga pag-ampo ug unsaon kung ikaw jud mag-ampo.
Kay adunay naghatag kanako og kanang yano lang kaayo nga meaning sa prayer. Prayer starts with spending time with our God. Kung unsa ang gigahin nimo nga paagi sa pag-abri og Facebook or YouTube, you spend time doing that and doing everything what an application can do for you. Unsa iyang mga benepisyo ba, sige kag ukay, sige kag scroll, sige kag tuyok, say napakay i-upload something niya na ing-ana pod ang gitawag og mga pag-ampo. Spending time with your God, with our God and with our Creator. But pasabot igsoon nga kinahanglan mo ampo jud ka, kinahanglan mo kada kang you sit down, wala ka laing buhaton kundi mo lingkod lang, gunit og Bible, then gunit og ballpen, then talk. Ano lang, spending time with our God. Ang mga primero nga panahon niya na murag lisod siguro na, pero sa dihang ang imong espiritu makigga nahimo nang nahiusa diya sa Ginoo, mahimo na siyang gaan. Pero mo samot nga nagkadugay ka nga kanang dili mo gahin og panahon sa pag-ampo, magkadugay na magkagahi pod. Murag magkauga nga magkauga. Dilip ko sa mga kaigsunan basig na kay idea di igsoon, no? Nakaampo ka na ba kanang kadlawon? Para sa ko challenging ko ng kadlawon. Kaya nga naman, lami makaikatog. Pero kung makamata ka sa kadlawon para mag-ampo, wow, praise the Lord. Mao ka na ang gitawag og nahimo na nimong habit and you are filled with the Spirit of God. Amen, Kuya Bon? Di ka katulgon. Oh, Di ka katulugon. Bisag katulugon ka, makonsensya kang bata jud ka ba? Sige, sugdan nato na. Pero nga atong pagtagad karon kaning mag-ampo ka nga naay pagpuasa. ay kini nga oras pa yan. Pero mga ito, habit pa rin pagbilang. Mukaw ni mo, ang badaang espiritu. Istorya ka dito. Baga, panahon ng ating tulog na to, apoy inunawa. Pan kung tang muna ang Diyos mga ito hatakada pagka kanunay update tulong Amen. Dul-dul diri ko yapon kay di kayo madakop sa microphone imong tingin. Tinuod na mga igsoon. Yes, ang prayer adunay gahom. Pero mas adunay duga nga gahom kung ikaw mag-prayer nga nagahin ka og mga regular fasting moments. I do not say nga every time you pray you fast. Kaya ang prayer ba kuan, pray without ceasing pa ya. Way undang ampo niya kung i-apply nimo ang prinsipyo nga taga-ampo nimo fasting ka, away kaunay ni buong buhay. So ang pagpuasa dili na siya ingon permanente kundi gitawag lang na siya periodic. Naay paagi, naay panahon. Nga kitagaag panahon. Let's say every month mag-fasting ka. Ano na may gi-create? Tawag nato ni create kay namay gitawag pamaagi nga fasting. Paagi nga fasting, I don't know, you can share your way of fasting but in our church, in the MBM church, naghimo mi og tungod lagi kay natoy panahon nga nagkabisi na ang tanan niya dili nimo mag-gather ang tanan sa pag-fasting which is naputay sipit anang dapitan no. So ang idea nga gihatag sa Ginoo mao ni as a whole we need to fast a meal once per week. Mag-fasting, magpuasa usa ka kan-anan ang matag membro, usa ka kan-anan matag semana. Imagine pila ka kan-anan ang usa ka semana? 3 ka kan-anan sa matag adlaw times 7, that is 21. Kung ang membro nimo moangkon og usa ka kan-anan nga magpuasa, you need only 21 members to do that or 21 persons to do that.
Usa mao to, no? Gitagaan to nag mga tuka. Unsa may tuka nimo? Mo ni mong tuka, mo na ang kuno nimo na. O sige, ang kuno nimo na. And ako mismo, ang akong tuka ato sa una is every Thursday morning. Di ko mamahaw sa kananan. Well, ang Ginoo naghatag pud og panahon ug sa matag usa nga mahimo siya nga mahimong doable. But I do not say nga ing-ana gyud kanunay ang paagi sa pagpuasa. And you know what, when sa diyang nagpuasa mi atong higayuna, adunay gipakita pud ang Ginoo nga mga milagro sa among mga pag-ampo. Kaya ang among pag-ampo ato, it was the start of our 7-day feast, fiesta, or Thanksgiving. 7 days. So, akong i-challenge sa mga kaigsunan, di nato ni mabuhat. Sa inang kataga-adlaw, mga unta, or magpakaunta. Financially, kailangan na, hago kay na. So, we need the grace of God to do that. So, karon magpuasa ta. Buhat na mo to siya, Igsoon, 1 month. 1 month. 1 month pa to or 3 months. Something, padulong na to ang Thanksgiving Day na mo. And, God, by the grace of God, dili pa tungod ani pandemic, pilan ta ka buwan, pilan ta ka tuig. We are now on the 7th year. Karon 7th year 2020, pero tungod kay naay pandemic, wa na mo nabuhat na. Pero last year, that is our 6th year feast of the Lord. Oh, glory to God. Amen. Palakpakan ang Ginoo. Now, there are different ways to fast. Di ka mukaon. Napod akong amiga ganina sa attend to meeting si Tata sa Hago, no? Yun siya nga, nagpasting ko pas, 40 dias. Wow, ha? Yun sa manimo na. Fasting daw siya, 40 dias daw, Kuya Bo. Together with a certain group po na church. Wow, yun sa man nimo. Ang iya din gibuhat, nagpasting siya, nga gikwaan niya iyang meat. Karne. Nagulay lang siya. And nagminos siya og rice. Well, that could be, no? A kind of fasting as you offered it unto the Lord. Let's say, usa ka bulan ko nga di mo kaon og karne, Lord, para kanimo. O di, glory to God. That is one way to fast, to honor God. Mura na siya Daniel fast, no? Katong ang upat ka Hebrew people nagfasting o puro lang mga gulay, or rather dili to fasting sila eh. Yang uban nila nga mga kauban nga mga estudyante nangaog karne, pero sila gulay lang. Ang migawas tungod kay kuan sila sa Ginoo, pinangga sila sa Ginoo, nahimo nga mas hawod pa sila ug mas maayo sila glawas sa gitawag og mga kauban nila sa maong panahon sa pag-asa, or rather sa pag-eskwela. Tungod kay naghimo sila og a certain kind of fasting. Diba? Dalay ko nang ginawa na. So, pwede, no? Let's say, labi na kung medyo chubbyhon ka, pare sa kuha, pwede ta mag-design nga na nga klase nga fasting. Nga, himuon na to nga, kanang, let's say, di ta mo inom og soft drinks, or, nagapagi, no? Kasi kwaan nimo sa imong pagkaon na klase nga fasting, and you will do that on a regular basis. Pwede po for life. O, di ba, nindot man kay nang di nakahinga og karne for life. With prayer, of course. Dili pwede nga mag-fasting ka nga di ka magampo. Kay mahimong walay pulos ang imong pag-fasting kung dili ka muluhod or muhunong sa imong trabaho nga magampo. Pero kung gilid ka sa Ginoo nga magpuasa, which I do not recommend, nga magtrabaho, labi na kung puasa nga dugay, minimum of 3 days like that, or 1 week, I do not recommend that you will work. Labi na kung ang imong kind of fasting is total fast. Ang tubig lang. Pero of certain, of certain foods lang ang imong i-fasting, nagalo lang nimo karne, di magulay ka lang o magprutas, then, pwede siguro nga magtrabaho ka. Kaliw kong tubig na ko,
So you see, naay klase nga fasting nga certain foods on a certain days or no food at all on a certain days, water only. Pero kung musulod ka og mga pagpuasa, ako magasuggest kanimo ayaw pagdaritso og kanang no food right away. Labi na kung longer time of fasting. Let's say maabot og 1 week nya mo daritso ka di mo kaon karong adlaw, dili. Darit hinahinayon nimo na. Alang sa dugang ng mga pagtulunan about puasa, adunay daghan kang makuha nga mga pagtulunan sa internet. And if you are a very regular, active church attender nga kaigsuunan, then you ask your pastor. And I do believe that every churches have scheduled regular fasting moments together with their members. And if not, kung wala, then ikaw mismo find ways para nakay sariling pagpuasa. Yan, itong among gibuhat sa una ha. 7 days man na, kung ikaw ang pastor, pwede ra ka mag-assign og usa ka tawo o usa ka membro nimo nga mopuasa together in 1 week, in 1 month. Depende unsa kadaghan nimo membro o you are already good as one group, one body of Christ, then nakapuasa na mo. So we are going to use the different ways of fasting as the Spirit leads you or lead us. Labi na kung sensitive ka na sa pagpaminaw, sa presensya sa Ginoo, na yung mga panahon nga i-lead ka sa Ginoo into longer fast with certain activity or unsang klase sa mga pagkaon ang angin nimong kaunon para mahimo nimo ang pagpuasa. I do not say nga ang Ginoo dili manglihok no kung di ka mo puasa. I do not say nga kung di ka kung sige lang kaon ba every time you eat, we eat. Nya magampo labi na kung ba na ganahan kay na siya na every time we eat, we eat. Magkita ta, ngaon gyud ta, pero magampo gyapon. I do not say nga dili manglihok ang Ginoo ana. Pero naay pinasahi nga dihog og power ang usa ka tawo nga mi-abstain or mi fast og mga pagkaon sa usa ka specified moment or panahon. Gani adunay kanang pagtulon na ay testimony ani Kuya Bon nga siya, I do not say again nga kini siya ang gitawag og dapat buhaton sa tanan. Depende lang lagi ni as the Spirit leads you or leads as you as a group. Nabalaan ako ba nga tungod na siya balatian? As balatian, grabe nga balatian. Pero ingon siya, gitagaan siya og faith sa Ginoo nga magpuasa. Imagine nagpuasa lang siya. I don't say kung nakay sakit magpuasa ka sa ani pangita gyud og guidance. Use the wisdom of God. Naghimo siya kanang labi na si Pastor Romeo de Chavez. Salamat sa Ginoo natudloan gyud mi aning about fasting. Nakikitawag og fruit fasting. Ang prutas lang siya, gulay. You know what? Bisag mag-research ka, nindot yun na sa lawas na. Makahatag na siya kaayuhan sa mga balatian. Ug ang iyang testimony is naayos siya sa iyang balatian. Bitaw, pwede nyo na testingan. Labi na kung ang inyong mga sakit, kanang tragic or rather kanang morbid no, na yung mga cancer, mga high cholesterol, mga high kaayo sa mga makadaot nga mga numbers of cholesterol, mga yana. Mag-research mo, I challenge you, you use fasting because it could be a form of healing for you. Labi na sa naaman mo sa kanang mga desperate nga mga sitwasyon sa inyong life. I do not say nga mag-fasting lang. You need to couple your fasting with prayer and Bible reading and singing.
Pero abrihin ninyo ang Isaiah 58 ikson kay kini ang klase nga fasting. I do not say ha nga dili na ta kinahanglan mo abstain og food. Pero naay giingon diri sa Isaiah 58. Pasahon ako sugod verse 1 hangtod sa verse 6 maybe. Ang tinuod nga paagi sa pagpuasa. Kay mag-unsa bitaw na no? Actually nga ni siya mauna lang ko. Naay taw tungod kay nagpuasa siya. Ang power sa Ginoo misulod sa iyang lawas. That every time he prayed over a person nga naay sakit, maayog yun. Pero, napoy uban ng mga istorya nga, human siya, let's say, nakahimo og mga healing moments, healing crusade, ang iyang kinabuhi, dili mo match sa iyang ginawali. Ngat man ingana. Tungod kay dili man ang tao ang makaayo og balatian, kundi ang Ginoo. Ginoo ang gitawag og makahatag og kaayuhan, dili ang tao. Mao nga kinahanglan jud naa ang gitawag og tinuod nga pagpuasa. Ang matuod nga pagpuasa. Sige sugdan nato ni Hay, hinay lang. Nasabi ko ni Bisaya na yun ni akong kuan ibasa. Ang Ginoo miingon, singgit og kusog ug ayaw pagpugong-pugong. Ipatugbaw ang imong tingog sama sa trumpeta. Sulti ang akong katawan sa ilang sala. Ug ang banay ni Jacob sa ilang kalapasan. O kini ang pulong sa Ginoo ipaagi niya kay Prophet Isaiah. Kung balag mit kini nga gitawag og singgit, grabe yung term diri ang singgit ang ingon sa Ginoo. Singgit og kusog. Dili lang ni para sa mga katawan sa Israel, kundi pwede po ni God forbid na ani sa mga katawan sa Ginoo sa karon nga panahon. Verse 2 ingon diri, adlaw-adlaw mudangop sila kanako. Ug malipay sila nga masayod sa akong kabubuton. Daw usa ka nasod nga matarong ug wala nagsalikway sa balaod sa ilang Dios. Nangayo sila kanako ug gustong hukom ug gikalipay nila ang pagduol sa Dios. Buti pasabot nga sa dihang adlaw-adlaw sila miduol sa Ginoo. They are so prayerful. They do all forms of worship to the Lord. Nangayo sila and then naigingon diri nga daw matarong sila, then wala sila magsalikwa sa balaod sa Dios ug nasinati nila ang itawag og presensya ni Lord. Pero may miabot nga gitawag og tawagon nato ni siya apostasy or pagduwa-duwa sa hunahuna sa mga katawhan. Verse 3 ngon diri. Nangutana ang katawhan, nganong magpuasa man kami kung dili ka makakita? Nganong magpaubos man kami kung dili ka magpakabana? Ipangutana nila ang Ginoo nga nganong kailangan man magpuasa kung dili dayon ta tubagon sa Ginoo sa mga pag-ampo. Yang nganong magpaubos man kung dili magpakabana ang Dios. Sinati ba na nimo igsuon nga murag ang Ginoo layo? Ikaw kuya mo na sinati ba nimo na? Pag naka-idea kuya mo sulod lang Ang Ginoo miingon kanila. Ang tinuod mao nga nagpuasa kamo tungod kay nangita kamo sa inyong kaayuhan. O gidaog-daog ninyo ang tanan ninyong trabahador. Oy. Naadi ay mga nagpuasa tungod kay nangayo og anointing, kaayuhan. Nangayo og mga pabor. Tinuod ba na? Pero gidaog-daog nila ang tanan niyang mga trabahador. Buti pasabot, dili sila makiangayon
sa ilang isigkataw, labi na silang mga saop or trabahante. Tapos ka sa tanang pagdaig ug pasalamat. Ingon tayo diri sa Ginoo sa verse 4, magpuasa kamo apan mangita gihapon away ug makigsinumbagay. Bagay. Uli ka nga Diyos nga akong gihan. Ayun ang kanin, no? Ang pagpuasa nga sama sa inyong gibuhat, Imo ako dili makatabang aron dunggo ng inyong pag-ampo. ka sa tanang pagdaig ug Kung mag-ingan ang usa ka religious people nga magpuasa kay nangayo og ganang kaayuhan gikan sa Ginoo. Kaayuhan I do not mean only healing nga physical, kundi mga blessing ba. Ano magpuasa ta? Kitlood man na. Puasa gani ka madawat gyud mo ang mga blessing. Pero kung ang atong pamaagi sa pagkinabuhi dili siya uyon sa atong tinuuhan nan kining klase nga pagpuasa dili dunggon ang atong mga pag-ampo. Matod pa diri sa verse 5, mao kini ang matanga sa pagpuasa ang makalipay kanako. Mao ba kini ang tinuod nga pagpaubos? Igo na ba ang pagduko sa inyong ulo sama sa sagbot ug sa pagbanig ug sako ug paghigda sa abo? Mao ba kini ang gitawag ninyo puasa nga kahimot-an nako? Kaganina nagtudlo ko sa inyo og sakto nga matang sa pagpuasa pinagi sa dili pagkaon, pagpuyo, gani napa sila diri pagpaubos, pagduko sa atong ulo, pagbanig ug sako, paghigda sa abo, of course. Mo na sakto nga physical nga paagi sa pagpuasa, pero diri dapita sa Isaiah 58, the Lord is asking us, is this the kind of fasting that you want? Nga kahimut-an ako matud pa sa atong Ginoo. Verse 6, ingon dire, ang puasa nga akong gipangayo mao ang number 1, ang pagbugto sa mga gapos sa pagkadautan. O pagtangtang sa higot sa yugo, ingon man ang paghatag og kagawasan sa mga dinaog-daog ug pagbali sa tanang yugo. Naluman Buti pa sa buti nga ang tinuod nga pagpuasa mao ang gitawag og pagbag-o og kinaiya. Pagkinabuhing matarong sa tubangan sa Ginoo ug ang pagtratar og sakto sa atong isigkataw. Kaning yugo diri pagtangtang sa higot sa yugo kana ganing mga kind of burdens or mga kabug-aton nga imong gihatag sa usa ka tawo para lang siya mahimong musunod kanimo. So ingon siya diri tangtangan na nagaig kagawasan ang mga dinaog-daog ug guba or balia ang mga yugo. Verse 7 ingon diri, dili ba ang puasa nga akong gikinahanglan mauman nga hatagan ninyo pagkaon ang mga gigutom? Ug papuy-on ninyo ang sa inyong balay ang mga kabos nga walay puloy-anan? Ug nga bistihan ninyo ang kubo, inay pasagdan ninyo ang inyong kaigsuonan? Now diri naghiskot siya kanang gitawag og love in action. Lalom ni siya nga pagtulon tungod kay sa panahon ani nila ni Isaiah naay mga religious leader nga tawagon sa Bible or sa pulo sa Ginoo nga tigpakaran-ingnon. May lang sa sanina ug may lang sa gawas. Naay mga Kristohanon nga ingana, no? They profess to be a Christian and a believer pero makita kining mga tawagon ako gikaligut-gutan sa Ginoo. Dapat dili na to pasagdan na to mga kaigsuunan. Unaaman lang kay ikatabang sa imong mga kabos, sa imong mga kailang nga kabos ug walay pinulianan, labi na imong parinti, tuway mga sanina, kubo panghatag na inyong mga sanina diha. Purti ng daghana. Labi na kung di na nyo maatog sulot. Panghatag na lang na. Amen. Pakpak.
kanina sa among get together fellowship sa mga leaders dito gikas Joyful lang dala kong ginahinas kong libro oy. Ang hatag ako nahurot pud ba ya? Mag-meeting pa mi kay para mahurot kita na. Kasi gusto mangayo dig libro. Ako'y daghan diri. Just PM me. Ing na lang ko, message me personally if you want books. Uso na maguding online good ro no? Diba ka? Uso online ba? Search lang ka online na, di na mo mamasag libro kasi di na mo salig sa online. Si Mr. Google. Mr. Google! Pero sa among panahon sa una, sa tawag sa among mga panahon, baby boomers, nako, wala pa na tao si Mr. Google. Diri sa Pilipinas. Una nga, kung mangita mi og mga kuan sa una, mag-research gid mi, palit gid mi libro. Pero nakadagan libro diri kasi gusto mangayo. Hala, duol. Verse 8 ingon diri, sa ingon mudanag ang inyong kahayag, ingon sa banag-banag sa kabuntagon ug mamaayo kayo mo pagdali. Uy. Later, basig natay panahon no, ang kaniding atong mga kinaiya, the way we live life, dili pod mag-reflect ng atong mga sakit. Muna nga kinahanglan nga atong tun-an ang tinuod nga paagi sa pag-alagad o pagpuasa. Pagiyan ninyo ang inyong katarong o sa inyong luyo panalipdan kamo sa akong himaya. Kung musampit kamo kanako, tubagon ko kamo. Kung magpakitabang kamo, matod pa sa Ginoo, dili kamo balibaran. Kung likayan ninyo ang pagdaog-daog, ang pagtulisok ug ang daotang pulong, ug pakanon ninyo ang gigutom ug hatagan ng mga kabos sa ilang gikinahanglan, musidlak ang inyong kahayag dias kangitngit ug ang inyong kangitngit may sama sa kahayag sa udtong tutok. Tultulan ko kamo kanunay ug kagbawon sa mga mayong butang ug hatagag kabaskog sa lawas. May sama unya kamo sa tanaman nga kanunay gitubigan ug sa tubod nga dili gayud muhubas. Unya tukuron pag-usab ang inyong karaang mga syudad nga nangagunob. Panguno ninyo ang mga kinukod sa daghang kaliwatan. Tawgon kamo mga tig-ayo sa mga nangagubang paril ug mga kabalayan. That is the word of God. Buti pa sa butigsoon nga kung kita nagaampo inubanan ang pagpuasa, mag-una usa ang gitawag og change lives. Bag-ong kinabuhi, born again. Kinahanglan na bag-o usa ang atong sulod. Puasa atong sulod sa mga daotang mga kinaiya. Magbag-o kita, sumala sa pulong sa Ginoo. Basahin niyo ko sa otro ang Isaiah 58 verse 1 hangtod sa 12. Isaiah 58 verse 1 to 12. Unya, sa dihang ato na itong nabuhat, tungod kay miduol ta sa Ginoo, midawat kaniya as our Lord and Savior, and we read the Bible and obey the Bible, and we read His Word and obey His Word, ikinabuhi nato ang iyang pulong. Then, pag kita magpuasa, nga naay mga pag-ampo or naay mga pag-ampo, inubanan ang pagpuasa sa pamaagi nga sama atong giingon ako kaganina nan atong makita ang mga dagko nga mga kadaugan ug milagro diha sa tubangan sa Ginoo. Amen. Amen. Mga igsuon, usbon ako naa ba kay gitinguha sa imong kinabuhi nga murag gahi? Murag wala pa nimo naangkon? O ikaw Chang, nakay murag gahi Chang? Pagpuasa. Paggahinog puasa. Aro po ta mamayat. Amen. Palakpakan ng Ginoo. Okay, kung namoy mga comment o mga mga hunahuna may tungod sa atong topiko karong kagabhion, you are welcome and free to write down your comment. Sa dagang salamat sa inyong pagpaminaw. Ang Ginoo magapanalangin kaninyo. Ako magaingon utro,
Paminawa lang. Search and you shall find. Alang sa dugang og mga padayon nga mga pagsunod sa atong mga episodes og mga topiko, adto lang mo sa Facebook group nga ang uluhan or the title of our Facebook group is Search and You Shall Find. I-search lang god unya makit-an gyud nimo. Then paminawa lang. Dat ako Ginoo sa dapit nga anak ka. Ug di gyud ka basahan. Mong tiilan, pagayok buan, ug halaran ka. Ihalad ko kanimo. Siguro karong panahon nga dili na kayo uso ang gitawag og paghago. Kay pwede ramang ka manawag, moabot na, tuplokon lang nimo, makuan na kanang touch screen, o di ba? Isliton lang nimo sa imong kamot. Gawas na imong gusto. Yan nakapaspas ang gitawag og panahon karon. Pero testingin ninyo igsoon. Ang karaan nga pamaagi nga mao ang pagkinabuhing matarong, pagampo ug ang pagpuasa. And together atong masinati ang kinabuhing walay katapusan ug kinabuhing madagayaon dinhi sa kalibutan. Dili lamang kita kutob kini inyong magsusulti karong nga gabi Ate She, magaingon kaninyo may gabi sa inyong tanan. Before ko umaniini, let us pray and let me pray for you. Father God, in the mighty name of Jesus, adunay challenge kanamo Ginoo nga magsusulti sa imong pulong nga usahay dili kini siya dali nga tan-awon. Dili paminawon tungod kay pulong man nimo Ginoo. Mas daghan ang maminaw ug mutanaw sa mga makalingaw og yaga-yaga nga mga salida or episode or tulumanon. Kanang makatawa ta, tinuod man na. But Lord, I pray nga ikaw magatawag, magahikap sa mga tao nga imo nang gipiling daan nga imong luwason. Nga sila makadungog sa imong pulong nga imong gihatag pinaagi sa imong alagad. And I pray, Lord, nga ikaw ang Dios nga magatubag sa ilang mga pag-ampo. Dagang salamat, Ama. Dalaygon ka. To God be the glory for all of the things that you have done, Ginoo. Ikaw, Ginoo, ang maguna sa among kinabuhi. Ug ang tanan nga adunay mga problema karon, whatever it is, nga naminaw karon, para sa tanang naminaw karon, I declare healing in the mighty name of our Lord and Savior Jesus. I declare providence. I declare reconciliation. I declare overflowing blessings from God. Sa tanan nga nagbalatian karon, you know them by name. I pray for healing. By your stripes on the cross at Calvary, be healed in Jesus' name. This is our prayer in the matchless name of our Lord and Savior, Jesus Christ. We pray. To God be the glory. Good evening sa inyong tanan. It's 11:06. This is Ate She. Search and you shall find. Mamatayon mo ako, ug andam ka sa pagsablay.